Good morning, the honorable members of the Committee on Appropriations, the honorable members of the House of Representatives. Unang-una po, hihingi po ako ng paumanhin sa members of the Committee on Appropriations. In lieu of a presentation of the budget, please, if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so clearly enumerated by the Honorable Representative De Lima. Alam niyo po, unprecedented po itong sitwasyon natin ngayon. Unprecedented po siya hindi lang dahil nandito po tayo sa sitwasyon na kailangang rebisahin at repasuhin ang budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program habang dinidinig na ng Kamara ang budget. Ayon na rin sa sinabi ng ating Pangulo, nitong paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo, unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na malawakang anomalya sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Not so long ago, the President was here delivering his SONA, and he so clearly and forcefully told the entire nation that he feels that enough is enough, na hindi na dapat maulit itong mga nakita niya, nakita ninyo, at nakita ng buong bayan ng mga project na dapat para sa benepisyo ng taong bayan na nilustay lamang. Ang hamon ng pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways, lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang Secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong 2 bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po. Napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, Madam Chair, honorable members of the committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakalap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong
direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba, kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang araw po ang nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately po, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. E nandun po, nagmamadaling buhayin ng patay, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel, kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po
ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po gitong-gito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. Yun po yung intensyon namin. Yan po ang nais namin gawin ngayong araw na matulungan po ang Department of Public Works and Highways na matepaso yung budget ng ahensya para po sa taong 2026. At maraming salamat po, Secretary Vince, na kayo po ay bukas doon po sa mga ilalahad na mga ng mga miyembro ng komite na ito na posibleng baguhin sa budget ng ahensya. So thank you very much po. This is going to be a collaboration between the House and the Senate and the DPWH in terms of ensuring that the budget for the DPWH for year 2026 will be fiscally sound and will be very responsive to the needs of the Filipino people. With that, the committee invites questions from the members, particularly on the utilization of the previous budgets and the proposed allocation for fiscal year 2026. As part of the House's commitment to greater transparency in the budget process and in line with the current leadership's initiatives in the Committee on Appropriations to foster a more participatory budget process, we shall read the questions submitted by the civil society organizations after all members have propounded their questions to the agency. We request Secretary
Vince Dizon and his team to please provide necessary clarifications and to respond directly to the issues at hand to ensure that this committee and the public following this proceeding are fully informed of the anticipated impact of the proposed budget of the Department of Public Works and Highways. Inquiry at the same time. Madam Chair, we could not, we could not proceed, Madam Chair, with question and answers when there is no presentation of the budget. In other words, just like when we have our second reading of bills, there is always that committee amendments. Here, I think the best way, the Secretary is already studying it very well upon order of the President to review. What will be the basis for our questions when there is no budget presented? Practically, there is no budget being presented. What is submitted in the NEP is not what the Secretary will want us to discuss. So there's really, with that statement of the Secretary, let's allow him. Let's allow the Secretary and the team to be able to come out already what they see as their initial findings of deficiencies, of errors, so that when we come, we have a new budget that is already corrected by the proper agency for us to ask questions. We cannot ask questions now. There's no budget. Is there a budget pending? Because the Secretary has said na i-review. He would like to request us to give inputs and we will do it. But how can we put inputs when what we will say may be already be corrected by the resubmitted budget of the DPWH? It's a procedural issue that we have to tackle. Because otherwise, what is the paper we are going to review? That's one submitted. He has said that there's so many mistakes there, so many redundancy, so many projects already finished but still in the budget. Let us give a chance to the DPWH and let's have a meeting after we give them some time. And that is where we will have our minority majority. But I submit to the chairperson. Thank you very much, Representative Rodriguez. Again, the position of the committee is that members have all been provided with a copy of the 2026 National Expenditure Program and subsequently the General Appropriations Bill of the Committee on Appropriations. And that those two documents, as well as the BESF, would be enough as a basis that the members can leverage to field their questions to the DPWH. I am also in agreement with Secretary Vince Dizon that it may be a little bit academically moot to look at to present a budget that would anyways be totally overhauled. Not revised, maybe an understatement, that would be totally overhauled. So with that, I move to recognize the first interpellator from the part of the minority, Senior Deputy Minority Leader, Edgar Erice. You have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. My apologies po. With the leave of SDML Erice. Oh, okay. With the permission of SDML Erice, we would like to first recognize the Minority Leader, Marcelino Lebanan. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Madam Chair. Ang ating pong mahal na sekretary hindi nag-present ng budget dito at parang apologetic na siya sa ginawang budget ng DPWH. Pero kami po ay natasan magtanong, kaya ito pa rin ang itatanong namin. Po ba? So, sa akin tingin po, ang buong budget natin ay 6.793 trillion na pinasa sa atin ng DBCC, ng ating Executive Department. At sa 6.7 trillion na ito, 880.01 billion ang pondo ng DPWH. Tama po ba? Tama po, Minority Leader. Tama po. At sa 880.01 billion, ang nababasa po namin na flood control projects ay umaabot ng 250.8 billion. Tama po ba? Tama po. Representing 32.3% of your budget. Ito po yun.
32.3% of your budget nasa flood control. Alam niyo, masaya po kami na inilabas ito ng ating Pangulo. Kasi kahit kami, hindi namin ito alam na ganito kalaki ang ating flood control projects, 32.3%. At unfortunately, ito yung pinaglalaanan ng malaking pondo ng ating bansa pero hindi natatapos ang ating baha. Nandyan pa rin ang ating baha. Aware po ba kayo sa top 20 flood-prone provinces sa ating bansa? Based sa ating geohazard mapping and assessment? Tama po ba? Alam nyo, may kasabihan ni Edward A. Murphy Jr., American Aerospace Space Engineer sa California, ang sinabi, anything that can go wrong will go wrong. Dito na po tayo nagsisimula magkamali. Dahil yung mga binabahang probinsya ay hindi natin tinatamaan. Anong binabahang probinsya natin? Number 1, Maguindanao, 158 hectares. Number 2, Cagayan, 135.6 hectares. Number 3, Pangasinan. Number 4, Isabela. Number 5, Nueva Ecija. Number 6, Palawan. Number 7, Pampanga. Number 8, Agusan del Sur. Number 9, Zamboanga del Sur. Number 10, Iloilo. Number 11, North Cotabato. Number 12, Leyte. Number 13, Bulacan. Number 14, Northern Samar. Number 15, Tarlac. Number 16, Capiz. Zambales, Davao del Norte, Camarines Sur, and Western Samar. Ito po yung ating top 20 flood control provinces na talagang binabaha. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. Nasa NEP po natin at nasa isumbong sa Pangulo po ito. 12 sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Ano bang basis ninyo sa identification? Kaya, mahal na Secretary, kailangan itong pag-aralan dahil mananalo lang po tayo dito pang maganda ang ating planning. Alam nyo, 2019, Secretary, napapansin ko sa aking probinsya sa Eastern Samar, sa bayan ko, San Rafael na barangay, Taft, Eastern Samar, may nagsulputan mga proyekto. Una, yung mga rock netting. 3 billion, hindi namin maintindihan sa Eastern Samar. Hindi naman naglalandslide, hard rock, pero 3 billion ang inilagay. At may mga flood control projects po kami na nakikita namin. Ngayon pa lang nagsulputan, isa sa Hernani, barangay ng Hernani ng Suong, at saka isa sa barangay ng Llorente. Ngayon pa lang sinimulan, 2024 budget. At ang nakikita namin ay malaki ang accomplishment na inire-report at actually nag-mobilize pa lang. In preparation, pag malaki ang accomplishment, pag wala nang nakakatingin, tingnan nyo po, baka ito na yung magiging ghost projects, kukubrahin na yung 100%. Malaki ang problema namin sa aming mga seawall, Secretary. Maraming tinatamaan ng super typhoon. Yung mga Pacific towns, hindi namin maintindihan, hindi na-prioritize yung seawall, pero nasa river controls pa natin. Kailangan i-rationalize natin ang paggamit ng ating pondo. At kailangan managot ang dapat managot po dito sa paglustay ng kaban ng bayan. Maraming salamat po. Minority Leader, Honorable Minority Leader, maraming salamat po. Agree po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Kung meron man pong flood control projects, dapat po ang uunahin dito yung mga pinaka-nangangailangan ng flood control project. Yan po ay tingin ko ay common sense
Honorable Minority Leader. Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review at pag-repaso, isa sa mga pinakamalaki nating priority ay ang pag-repaso ng flood control budget. Napakalaki po nito. Mahigit 30% ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control. In fact, Madam Chair, sa pinakita po sa aking numero, hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakalagay sa flood control. So ito po talaga kailangan rebisahin, repasuhin. We have to put rhyme and reason. We have to put order in allocating the precious funds of our people. And it will start, obviously, with science, as mentioned by Chair Mika earlier. Kailangan po science-based ito. Hindi ito po pwedeng kung saan-saan na lang po kinukuha ang mga numero at kung saan-saan na lang po ginagagay. Kailangan po ilalagay ito base sa siyensya. Kaya po, makakaasa po kayo, Honorable Minority Leader, gagawin po natin yan sa ating pagre-repaso at pagre-review nitong budget ng DPWH. With the indulgence of the body, we will allow the minority leader to field an additional question. Go ahead po, ML. Maraming salamat po, Madam Chair. Further observation po, Secretary. Sa 880 billion ng DPWH, 300 ang nakukompute ko, yung dinidecide, ina-identify ng districts ay umaabot ng 381 billion. On the assumption na 1.5 billion per district ang ating allocation. Ibig sabihin, 499 billion ito yung nasa budget ng DPWH less sa inyong maintenance and operating expenses at saka personnel services. Bawasan ito ng 32.3% sa flood control, 249 na lang billion at may nakatago pa yung information sa akin ng ating Vice Chair ng Appropriations. May nakatago pa 100 billion sa flood control. Ibig sabihin, umaabot tayo ng mga 350 billion. Kaya po, ito ang reason na walang magandang maintenance ang ating Maharlika Highway. Yung mga existing roads natin na kailangan natin ayusin. Kasi nasa lahat na ng flood control ang ating pondo. Kahit yung mga magagandang proyekto na pwede natin gamitin ang pera, katulad ng paggawa ng Sorsogon Northern Samar Bridge, ng Southern Leyte at Mindanao Bridge, ito na pwede na natin gamitin. Bakit nasa flood control tayong lahat? Anong maganda dito? Dapat matuto na tayong magplano ng maayos. Pasensyahan niyo po ako, Secretary. Nararanasan po namin lahat ang mga ito at kami po nagagalak na inilabas po ito ng ating mahal na Pangulo para maayos ang pondo ng DPWH sa ating bansa. Your comments, Secretary. Maraming salamat po, Honorable Minority Leader. Again, tama po kayo. No, marami pong mga proyekto na dapat i-prioritize at yun po ang pipilitin nating gawin. No? Dito sa pagrepaso natin. Kung hindi naman kinakailangan yung ibang mga flood control project, pwede po yung magamit sa ibang mga project tulad ng pag-maintain ng Maharlika Highway, yung ating backbone, nationwide backbone, at iba pang mga proyekto tulad ng ating mga tulay. Ano po ito? Ito po ang gagawin natin at ipapasalamat po tayo ulit sa ating Honorable Minority Leader at sa ibang member ng komite sa pagpo-point out nitong mga importanteng mga issue na ito dito sa 2026 budget ng DPWH. What happened? Anong nangyari sa big ticket, high impact flood control projects that were funded by ODA? They were lodged under the Foreign Assisted Projects or FAPs. I think this was presented in the 2024 budget and 2025 budget. Can you give me an explanation or clarification on that? Kasi malaki to, malalaki to.
I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China. Pag na-approve na kasi yan, yung mahaba yung proseso. Very, very technical. Kompleto yan. Feasibility study, everything. Pumasa na ito sa DBCC, pumasa na sa Monetary Board. At saka meron ng sovereign guarantee. Anong nangyari? Please clarify, Your Honor. Mr. Chairman, Honorable Sid Ungab, if I may just ask Undersecretary Emil Sidain, who is in charge of our foreign assisted projects, to respond. Good morning, Madam Chair, Your Honors. Relative to the ODA or foreign funded projects, which are actually the high impact projects, this has been actually implemented, Madam Chair, Your Honors, in most of our yearly implementations since the past administrations until now. But it goes through the process of approval from the NEDA, previously with NEDA, passing through the ICC Technical Board, then once it goes up to ICC Cabinet Committee, all the way to the NEDA Board. And until now, Mr. Chair, all these flagship projects goes to the proper vetting of all the line agencies for review. With regards to flood control, most of these projects, especially the big ticket projects, goes also to the detailed master plan and feasibility studies before this can be submitted to the NEDA or the DepDep for proper review. And with this, Mr. Chair, once it goes through the approval, the lending institution, if this is actually with JICA, World Bank, ADB, or Korean Exim Bank, the appraisal mission has to come to the Philippines for a more rigid evaluations of the same. So, napakasinsinan po ang review, but isang importante po dito that we have to recognize, the NEDA ICC has to evaluate the projects on a threshold that all projects that should be funded through foreign should go a threshold passing the 10% economic internal rate of return. Meaning if the IR is low, there could be no ROI or impact to the government and to the public. So isa po yun din na tinitignan po ng ating mahal na Pangulo once it reaches the EDC, the Executive Development Council, all these projects can really give a high boost to the economic development of the country. Now, Mr. Chair, with regards to the funding, we got actually funds as early as 2022, 23, a very minimal budget compared to the NEP that was actually foreseen for release. Bumababa po siya doon sa expected. And what is more worse, last year, 2024, we received a zero budget from the GAA. May dumating naman po ito, pero these are actually more on the unprogrammed budget. So meaning, wala po siya sa priority as to budgeting, and the unprogrammed normally comes out on the third and fourth quarter. So the effect for the insufficiency of funds or the lack of funds from the program line items of these flagship projects can eventually result into a slowdown of implementation, the suspension or delay also on the procurement kasi wala po katayong CAF for the certificate of ability of funds, so you cannot proceed with the bidding. And more worse, it can also generate a commitment fee because all loans are given a prescribed timeline, and this timeline, inclusive of the funding and as well as the component by project implementation, should be properly approved and implemented by the line agency, which is DPWS. So kung bitin po yung pondo, we always drag it to a more delay, more timelines that are necessary to complete the whole projects. Yung po ang problema namin. That's why in the next year budget, we would like to get the most exact NEP as actually been proposed in the DPWH for 2026 po. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would like to simplify what really happened, the transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the 4 books of the budget books
Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA, 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, fit full copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka superhighway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gi-chop-chop yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chop-chop gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vince Dizon, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag.
let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sid Ungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan at pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Samal Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you.